God Level Demon Chapter 51 hanggang 60. Ang tinatawag na museo ng martial arts ay katumbas talaga ng mga nakaraang klase sa pagtuturo. Dahil kailangang subukan ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo ang martial arts, at nais ng bawat magulang na maging maganda ang akademikong pagganap ng kanyang anak, hindi sapat ang mga natutunan niya sa paaralan lamang, kaya ipinadala niya ito sa Martial Arts Hall upang patuloy na mapalalim ang pagsasanay. Kaya naman, tinipon ng Martial Arts Hall ang mga nangungunang estudyante ng mga pangunahing paaralan sa lungsod ng Tianshui. May mga bali-balita pa nga na ang mga taong hindi pa nakapag-aral ng martial arts ay hindi kwalipikado para sa mga primera klaseng universidad. Siyempre, kung paanong mabuti man o masama ang cram school, natural lamang na sikat ang Martial Arts Hall dahil sa laki nito. Habang mas sikat ang Martial Arts Hall, mas marami ang mga estudyante, mas malakas ang mga estudyante. Walang dod ang isang sikat na Martial Arts Hall ang Wuwei Martial Arts Hall. Marami na itong naturuan na makapangyarihang tao, at maging ang mga taong tulad ni Zhou Taiyan ay naaakit din. Mukhang kailangan kong pumunta sa Wuwei Martial Arts Hall para subukan ito ngayon. Dapat maraming master sa lugar na iyon. Ito ang lugar na angkop para sa akin para magsanay. Kumislap ang mga mata ni Ziaping at agad siyang nagdesisyon. Tuldok. Kumisap ang oras at oras na para pumasok sa paaralan sa hapon, at ang Wuwei Wagwan ay hindi kalayuan sa Tianshui City Jiu Middle School. Mga 3 o 4 na hintuan ng bus ang mga ito. Sumakay si Ziaping sa automatic driverless electric smart bus at nakarating sa Wuwei Wagwan sa loob ng ilang minuto. Ito ang Wuwei Martial Arts Hall. Mula sa bus, dumating si Ziaping sa harap ng Wuwei Wagwan, at nakita ang isang malaking gusali sa harap niya, parisukat, ang estilo ay napakasimple, na parang isang sinaunang patio ng gusali. Sa pasukan, may 2 liyong bato na may isang taong mataas. May mga plaque sa itaas, at ang 4 na malalaking karakter ng Wuwei Martial Arts ay nakasulat sa puting papel. Makapangyarihan ang langit at sumasayaw ang dragon. Sa puntong ito, tila may ilang part-time na estudyante na nag-i-issue ng mga flyer sa pintuan, walang tigil sa pagre-recruit ng mga estudyante. Ang kaibigang ito, isang matangkad na lalaki ang lumapit kay Ziaping, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, at agad siyang nag-isip ng may masiglang saloobin. Gusto mong sumali sa Wuwei Martial Arts Hall? Sinasabi ko sa iyo, tama ka. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang Wuwei Martial Arts Hall ay isang matagal ng museo ng martial arts sa Tianshui City? Napakaraming malalakas na tauhan ng martial arts ang lumalabas mula rito, at maging ang mga nangungunang estudyante ng lahat ng pangunahing universidad ay sumali rito. Basta't magsasanay ka ng 2 o 3 buwan sa Wuwei Martial Arts Hall, naniniwala ako na ang iyong pagsasanay sa martial arts ay tiyak na uunlad ng husto, kahit na matanggap ka sa isang first class na universidad. Ang 3 buwan ay katumbas din ng $15,000 federal. Siyempre, hindi ganoon kamahal ang presyo para sa mga tao, pero masisiguro kung sulit ang pera. Naka-thumbs up ang mga taong pumupunta rito. Mukhang isa siyang tindero at patuloy na nagbebenta ng Wuwei Martial Arts kay Ziaping. Gayunpaman, ang presyong ito ay hindi malapit sa mga tao, ito ay sadyang napakamahal. Ang matrikula para sa isang semestre ng ika-75 na middle school ay mahigit $1,000 federal, $15,000 federal lamang ang kakailanganin mo para sa 3 buwan lamang ng pagsasanay. Hindi ito kayang bayaran ng mga ordinaryong tao. Pumunta ako rito para tumugtog sa pavilion, mahinang sabi ni Ziaping sa lalaking nagdadaldal. Ano, hindi lang ang matangkad na lalaki, kundi pati ang ilan sa mga taong nagpapadala ng mga flyer ay natigilan din. Tila natakot sila at lumingon kay Ziaping. Pumunta ka para sipin ang pavilion. Nakangiti at nakapikit ang mukha ng matangkad na lalaki. Lumingon siya at sumigaw sa loob, Shu Shikshong, may isa pang taong hindi marunong mamuhay at maglaro. Pumunta ka rito at harapin mo ito. Ano, may mga ugok na pupunta rito ngayon. Hinahanap ko talaga ang kamatayan. Gusto ko talagang nandito. Hindi ako nagtuturo ng leksyon, akala ko binubuli ako ng Wuwei Martial Arts. Nakakahiya, isang lalaking nakatayong 2 metro ang taas at matangkad na parang toring bakal mula sa pintuan, naglalakad siya ng hakbang-hakbang, mabigat at malakas, napakaganda. Pinisil niya ang kanyang mga kamao at napasigaw, ang kanyang mukha ay nagulat at tumingin kay Ziaping, bata ka ba? Gusto mo bang pumunta rito para maglaro sa library? Hindi madaling basahin ang libro, nang ahas ka pa talagang pumunta rito para manggulo. Sumama ka sa akin, libre ako. Bibigyan kita ng klase sa martial arts. Nang biglang hamina ang boses, agad niyang iniabot ang isang malaking kamay at gustong saluhin ang ulo ni Ziaping. Boom! Bigla, hindi pa rin hinihintay ang malaking kamay ng lalaki na lumapit, ngunit walang saysay ang pagpaputok ni Ziaping, isang magaan na suntok, parang kulog, kaya isang kamao ang tumama sa lalaking nasa harap niya. Napasigaw ang lalaki at ang kanyang mukha ay napakunot-noo. Ang malaking katawan ay lumipad na parang bola at sumubsob sa kalapit na pader na semento. Kasabay ng isang kalabog, isang lubak na hugis tao ang agad na lumitaw sa sementadong pader. Maraming bitik ang lumitaw at ang mga graba ay gumulong. At ang lalaking parang toring bakal ay nontog sa pader, ang katawan ay hindi makagalaw, ang mga tadyang sa katawan ay nabali ng 5 o 6, at maging ang mga sulok ng bibig ay umaagos mula sa dugo, ito ay mukhang napakasama.
Natigilan ang mga estudyanteng katabi nila at hindi makapaniwalang tumingin sa lalaking may tore. Alam nilang malakas ang lalaki, pero ito ang pinakamalakas sa 6 na araw na martial arts. Kahit sa Wuwei Martial Arts Hall, itinuturing itong isang piling tao, tinalo ang maraming magkakapatid, at ang lakas ng boxing ay walang kapantay, ngunit dahil lang sa pagkatalo ng batang ito, malubhang nasugatan siya at nahulog sa lupa. Sinipa ang pavilion, may mga taong talagang pumunta sa pavilion. Biglang gumanti ang matangkad na lalaki, na may bahid ng matinding takot. Talagang napagtanto niya sa pagkakataong ito na ang lalaking nasa harap niya ay talagang pumunta rito para maglaro. Hindi pumunta rito para magbiro. Natarante siya at tumakbo sa martial arts hall, at iniulat ito sa magkapatid na nasa loob. Takbo na, dahan-daang pumasok si Zia Ping, at kumalma, na parang naglalakad ng marahan. Sa oras na ito, ang mga estudyante sa paligid ay nagpakita ng hindi pagkakaintindi, at hindi sila nang ahas na huminto. Nakatingin lamang sila sa isa't isa na pumapasok sa Wuwei Martial Arts Hall. Pagpasok niya sa Wuwei Martial Arts Hall, agad niyang natuklasan na may training field sa harap niya. Isa itong bukas na espasyo, malaki at walang laman, katumbas ng stadium ng paaralan. Hoy! Pumunta ang matangkad na lalaki sa sulat, at isa-isang nataranta ang mga estudyante sa martial arts, at tumakbo palabas ng dojo. Bigla silang sumulpot sa larangan ng martial arts. Biglang nagtipon ng daan-daang tao sa larangan ng pagsasanay. Kamangha-mangha ang momentum. Ang pinamumunuan ay si Yao Zong, na siyang pinakamalakas sa 7 langit. Nako, hindi ba't si Zia Ping ito ng ika-75 na middle school? Bakit nandito ka? Ang bata talaga, ang itsura ng at kilala ko siya kapag ginawa kong kulay abo. Siya iyon. Noong nananaginip ako kagabi, napanaginipan ko siya. Nang panahong iyon, binugbog ko siya ng daan-daang beses at hiniling ko sa kanya na lumuhod sa lupa para humingi ng awa. Isa talaga itong panaginip na matagal nang hindi nagagawa. Nabalitaan kong pupunta ang batang ito sa pavilion. Para hanapin ka raw niyan. Nako, hindi naman natin siya inistorbo, pumunta lang siya sa pinto. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng puting damit pang ehersisyo ang maraming pinag-uusapan, lahat sila ay puno ng galit at ikinagalit ni Zia Ping sa harap nila. Sinundan nilang lahat si Yao Zong upang hanapin ang mga problema ni Zia Ping. Siyempre, kilala nila ang batang ito. Zia Ping, anong ginagawa mo rito? Malungkot si Yao Zong at tumayo. Halika sa pavilion. Habang nakatingin kay Yao Zong sa harap, direktang sinabi ni Zia Ping ang kanyang pakay sa pagkakataong ito. Sinisipa ang pasilyo. Nang marinig ko ang mga pabaya na salitang ito, agad na sumugod si Yao Zong sa galit. Bago siya inatake ng batang ito, sumuntok muna siya at malubhang nasugatan. Ito ay isang puot at ang magkabilang panig ay nasa iisang tubig. Pero hindi ko pa nahahanap ang batang ito, pero personal siyang hinahanap ng **** na ito, para maghanap ng gulo para sa kanya, kahit mayabang ito, may hangganan talaga. Sobra akong naaawa sa mga tao. Gamit ang ilang salitang naiintindihan ng iyong IQ para kang bugbugin. Pakiramdam ni Zia Ping ay simple lang ang paliwanag, kung hindi ay maaaring hindi maintindihan ng iba. Bibilhan mo kami ng pagkain. Lahat ng tao sa Wuwei Martial Arts Hall ay baliw. Ang pagsipa sa pavilion ay parang pagbugbog sa kanila. Ano pa ang lalo nilang minamaliit? Kailangan lang ba silang bugbugin? Masyado naman itong mayabang. Zia Ping, hinahanap mo ang kamatayan. Maglakas loob kang pumunta sa Wuwei Martial Arts para hanapin ka, nasa maling lugar ka. Hindi mo kailangan ng kapatid ni Yao Zong para bumaril, kaya kitang pakasalan ng mag-isa. Ang kasikatan ng isang grupo ng mga museo ng martial arts ng Wuwei ay parang isang pasang natapakan ng buntot, at ito ay halos patay na. Kabilang sa kanila, mayroong isang kalbong lalaki na ang init ng ulo ay napakalakas, at agad niyang hindi mapigilan ang kanyang galit. Sumigaw siya ng padabog at sumugod palabas sa isang iglap, at gustong bugbugin si Zia Ping. Kalokohan. Sa sobrang determinasyon ni Zia Ping, tiningnan niya ang putok ng kalbo, at nang malapit na siya sa sarili, walang saysay ang kanyang pagputok, parang kidlat na mabilis, na nagpapakita ng diwa ng isang Panginoon. Post-production na, kasabay ng isang putok, ang kanyang backhand ay isang palad, at ang kanyang sampal sa mukha ng kalbo, at ang kalbo ay lumipad pataas sa lugar, umiikot ng 5 o 6 na lap sa ere. Kasabay nito, napasigaw ang kalbong lalaki, lumabas ang ilang ngipin na may halong dugo, at sa wakas ay bumagsak sa lupa, mapuputing mga mata, mapuputing bula, at walang malay ang bibig. Maraming disipulo ang nagulat. Ang kalbong lalaki ang pinakamalakas sa 6 na araw na martial arts. Ito ay itinuturing na isang piling martial art, ngunit isa itong sampal sa mukha ng batang ito, at agad siyang natigilan. Kahit alam nilang hindi simple ang lakas ng batang ito, hindi nila inaasahan na aabot sa ganito. Sabi ko, pupunta ako para talunin ka. Tumayo si Zia Ping at tumingin sa mga tao ng Wuwei Martial Arts na ito. Isa-isa, huwag kang mag-alala. Ang kasikatan ng Wuwei Martial Arts Hall ay puno ng usok, at ang **** ay talagang lalong natigilan, at walang sinuman ang nakarating sa limitasyon. Malungkot ang mukha ni Yao Zong at nakatitig kay Zia Ping, ganito kasi. Kung hindi mo ito makikita ng ilang araw, mayroon ka talagang 6 na meridian, at na-promote ka na sa 6 na araw na martial arts.
Malaki ang nadagdag sa lakas mo. Hindi nakakapagtaka na nang ahas kang pumunta sa pinto. Ang kanyang mga mata ay lubhang mapanglo, at bigla niyang nakita ang martial arts ni Zia Ping. Nakakagulat ang mga disipulo ng Wuwei Martial Arts Hall. Ang batang ito ay na-promote sa martial arts sa loob ng 6 na araw sa napakabilis na panahon. Hindi ba't ito ay kaharian lamang ng Wu 5 Heavens? Paano ito nakakalusot ng ganito kabilis? Wala akong lakas para magpalaki ng sobra, para lang makamit ang antas na kayang talunin ka lang, hindi sulit banggitin. Nawala ng malay si Zia Ping, ang kanyang mga mata ay napakakalma. Aalis na ako, may mas hihigit pa bang kay-abangan kaysa sa pangungusap na ito? Gaano ba kalakas ang pagtama niya sa atin, hindi ba't mas malakas ang lakas niya kaysa sa kanila? Ano ba ang nak-A ng asterisk 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 asterisk, talagang may malaking hininga, kumakain ba ito ng bawang? Isang grupo ng mga tao ang umungal kay Zia Ping, galit, at kinuyam ang kanyang mga kamao, at ang eksena ay medyo hindi mapigilan. Zia Ping, kahit na malalim ang lungsod ni Yao Zong, sa harap ng sitwasyong ito, hindi niya mapigilan ang sarili. Aniya, sinaktan mo ang nakababata kong kapatid na si Zhou Tae noon, at ipinadala niya ito sa ospital. Wala akong pakialam sa iyo. Bago mo ako barilin at saktan, mas asama ang mga paratang, wala akong pakialam sa iyo. Pero akala talaga ng anak mo na ang ugali ni Yao Zong ay parang malambot na persimmon na kaya mong pigilan. Wala akong pakialam sa iyo, ang tanga-tanga mo, at hinihila ko ang ihi ko sa ulo ko, at naglakas loob pa akong pumunta sa Wuwei Martial Arts Hall ko, para ipag-ugoy at galitin ang kapatid ko. Sa kasong ito, kahit ang figure na luwad ay may 3 punto ng apoy. Ngayon, hindi ka papatayin ni Yao Zong, kainin mo lang. Kasabay ng isang malakas na putok, tumalon si Yao Zong at sumugod. Sa isang kisap mata, napakaraming palad sa kalangitan, siksik at siksik, parang 1,000 kamay guanyan, at kamangha-mangha ang momentum. Bawat sampal ay may taglay na kapangyarihan ng katatakutan. Sa tuwing may binabaril na palad, kahit isang malaking bato ay nagiging pulbus, at hindi mabilang na mga palad ang lumilitaw. Totoo ang ilusyon, at hindi matukoy ng mga tao kung alin ang totoo at alin ang mali. Kapag hindi mo ito naintindihan, tatamaan ka ng iyong palad, malubha ang iyong mga sugat, at matutamba ka sa lupa, magsusuka ng dugo, at wala ng laban. Ito ang ilusyon ng katawan ni Yao Zong. Nakakamangha, ito ang amo ng amo ni Yao Zong. Masyado itong malakas, at ginamit ng mga kapatid ni Yao Zong ang paaralang ito para matutunan ang pinakamagaling sa mundo. Kahit ang pinakamalakas sa martial arts at 8 langit ay kayang tapatan ng 1 o 2. Ang hamon sa antas ng pagtalon ay isa itong chismis. Isa itong mataas na antas ng martial arts. Ang hirap ng cultivation ay parang isang pagsabog lang. Maraming tao, kahit na sila ay 40 o 50 taong gulang, ay maaaring hindi ito kayang makabisado, ngunit sila ay pinagkadalubhasaan na ng kapatid ni Yao Zong. Isa lamang itong henyo. Isang putok ng palad, isang mahiwagang palad, ilusyon, totoo at mali, sino ang kayang lumaban? At ang kapangyarihan ng palad, na may sukdulang pambabaeng kapangyarihan, ang pinakain at pinakamasama, tumatagos na katatakutan. Kahit ang makapangyarihang depensa ng halimaw, ay masasaktan ng isang palad. Kawawa naman ang batang yan. Sa pagkakataong ito, nagalit ko ang kapatid ni Yao Zong, at malubhang masasaktan siya. Hindi, kung aksidente mong naipadala ang lalaking ito sa ospital, hindi ba tayo mananagot sa krimen? Mananagot sa isang utot, malakas ang kapaligiran ng Yanwangxing Martial Arts, masagana ang Martial Arts Hall, at walang katapusan ang pagsipa sa pavilion. Matagal nang itinakda ng batas na sinumang manggahas na pumunta sa pavilion ay hindi mananagot maliban kung siya ay mamatay. Ibig sabihin, hanggat hindi natin siya papatayin, wala tayong kasalanan. Aba, masasabi mo na yan. Kawawa naman yung lalaki, diretso lang siyang pumasok ngayon, at tinatayang nakahiga lang siya. Ito na ang katapusan ng mga problema ng ating Wuwei Martial Arts. Kailangan ko siyang bigyan ng leksyon na ito. Maraming disipulo ng Wuwei Martial Arts ang nag-uusap tungkol dito, lahat ay nakatingin kay Zia Ping ng may ngiting nakangisi. Libo-libong mahiwagang palad, isa itong mahusay na martial art, ngunit sa ilalim ng aking espiritual na lakas, wala itong makikita. Nagliwanag ang mga mata ni Zia Ping, sumiklab ang espiritu ng kapangyarihan, at agad na nahawakan ang malaking kamay ni Yao Zong. Nakuha kita, walang saysay ang pagbaril niya, kamao ng crane hipon na Xian. Kasabay ng isang malakas na kalabog, ang kanyang kamay ay naging parang crane, ang bilis ay napakabilis, ang anggulo ay nabasag, sa kabila ng maraming palad, hindi nabulag ng anumang anino ng palad, tumpak na natagpuan ang palad ni Yao Zong. Boom! Bigla, agad na nasalo ni Zia Ping ang palad ni Yao Zong, na parabang isa itong yulang na nahuli ng crane, walang takas. Ano, nang makitang nabasag ang sarili niyang mahiwagang palad, maging ang kanang kamay ay nasalo, lubhang nagbago ang mukha ni Yao Zong, at hindi niya inaasahan na matatalo siya ng ganoon kadali. Kasabay nito, nakaramdam siya ng matinding krisis. Nanigas ang buong katawan niya at gusto niyang hilahin ang kanang kamay na nahawakan ni Zia Ping, ngunit tila nakagapos ang kanang kamay niya ng crane, na may nakapangangilabot na pagkakasabit. Kahit gaano niya kalakas gamitin, hindi niya ito maalis, nakakapangilabot. Nako, sa oras na ito, nahihiya si Yao Zong, at nakaramdam siya ng matinding krisis,
dahil nang mahuli ang kanyang kanang kamay, ang kabilang panig ay nagmamano gamit ang kaliwang kamay at sumusuntok ng walang kabuluhan. Leopard boxing tinamaan ng leopardo ang bulalakaw. Isang kalabog, na parang tunog ng site na pumailan lang sa ere, sumabog ang hangin, at ang malakas na kalabog sa tiyan ni Yao Zong, at agad niyang naramdaman ang isang nakapangangilabot na puwersa na sasabog sa kanyang tiyan. Ano? Sumigaw ng sumigaw si Yao Zong, at ang buong tao ay natamba mula sa lupa, nadulas ng 100 metro sa lupa, at sa wakas ay huminto sa pader. Nakatitig ang kanyang mga mata kay Xia Ping, tila sinusubukang magpumiglas, ngunit nagpupumiglas ng ilang segundo, dumating ang isang masakit na kirot sa katawan, at siya ay bumagsak sa lupa, at ang sakit ng mahirap na buhay ay lumipas. Kapatid na Yao Zong, isang grupo ng mga disipulo ng Wuwei Martial Arts Hall ang sumigaw at nagmamadali. Pinalibutan nilang lahat ang nakaraan at labis na nag-aalala. May mga taong sadyang hindi ka panipaniwala. Ito ang sikat na si Yao Zong, ang pinakamalakas sa 7 araw na martial arts, na nililinas ang lugar na walang talo, at tinaguri ang alas ng Wuwei Martial Arts. Pero ngayon, natalo talaga ito ng batang ito gamit ang isang suntok, pero natigilan din noon, may dahilan ba? Nahihilo ba ito? Bahagyang nadismaya ang mukha ni Xia Ping, napakababasadyan talaga nito. Nawalan lang ito ng malay dahil sa suntok. Hindi ba't pag-arte lang yun? Ganito lang kalakas ang taglay ng malaking disipulo ni Wuwei Wagwan. Sino ang ina na umaarte, hindi nakitang lumingon ang magkapatid na Yao Zong. Kilala ko ang kapatid ni Yao Zong, hindi siya ganoon kagaling umarte. Sigaw ng isang disipulo ng Wuwei Martial Arts. Makinig ka, isa na namang munting matabang disipulo ang naiinis, natigilan, at sinasampal ang isang lalaking nagsabing, sabi mo itlog, makapagsasalita ka, huwag kang magsalita, walang kukuha sa iyo kapag tanga ka. Labis na napinsala ang lalaki, pero iniinsulto ng lalaking yan ang kapatid ni Yao Zong, hindi ko na matiis. Pang-iinsulto sa utot, mga insulto ang mga salita mo. Galit na galit ang malaking disipulo kaya't hindi na siya makapaghintay na malampasan ang malakas na bagyo. Mukhang hindi makapagsalita si Xia Ping at ikinumpas ang kanyang kamay, sige, huwag kang maingay. Alam ko ang tunay na antas ng iyong Wuwei Martial Arts Hall. Mukhang hindi naman ito nakakahiya. May pekeng pangalan ito. Ano? Nang marinig ito, isang grupo ng mga disipulo ng Wuwei Martial Arts Hall ang nagalit, at lahat sila ay lumingon at sumigaw kay Xia Ping. Tila gusto nilang lahat na magmadali upang tuluyang durugan ang walang hiya. Nang makita ito, sumulyap si Xia Ping sa kanya, anong problema? Hindi ka kumbinsido. Naglilingkod ako sa ate mo. Ang Wuwei Martial Arts Hall ay isang matagal ng museo ng martial arts. Kung ang malakas ay parang ulap, maaari itong maging isang henerasyon, maaari ka bang mina sa iyong anak? Babaguhin ko agad ang sasabihin ko, kung hindi ay hindi mo gugustuhin lumabas para sa Wuwei Martial Arts. Lahat ay nagkasala kay Xia Ping, at ang kanyang puso ay sasabog. Kawili-wili. Tumayo si Xia Ping nang magkahawak kamay at mahinang tiningnan ng mga taong ito. Sabi niya, pakitingnan ko ang mga kalakasan ninyo, pero ako ang bahala sa inyo. Isa lamang itong pambubuli, hindi patas, binubugbog ka nito. Ang mga disipulo ng Wuwei Martial Arts Hall ay pinanghihinaan ng loob. Masyadong bastos para sa bastos na maliitin ang lawak ng tao. Masyadong sampin. Masyadong may utang na loob ang taong ito. Iyon lang. Nagbigay si Xia Ping ng sarili niyang mungkahi, tatayo ako rito at hindi kikilos, hahayaan mo akong salakayin, hanggat kaya mo akong pabayaan na umatras, kahit na matalo ako, automatiko akong aalis sa Wuwei Martial Arts, hindi ako darating sa buhay ko. Galit na galit ka, sino ka ba sa tingin mo? Hindi gumagalaw ang nakatayo rito, umatake tayo, masyado kang mayabang, kahit na ang pinakamalakas sa siyam na langit ng martial arts ay hindi maglalakas loob na gawin ito. Basta't umatras ka at umamin ng pagkatalo, masyado kang kinamumuhian ng asterisk mo, kami talaga, natatakot ako na pupunta ka sa ospital para magsinungaling ng 1 taon para malaman mo. Ang mga disipulo ng Wuwei Martial Arts ay baluktot. Pakiramdam nila ay nabuhay sila ng napakaraming taon, at ngayon lang sila nakakita ng ganito ka nakakainis na bastardo. Talagang napakapalpak nito. Sinabi ninyong lahat ito, kung gayon sasabihin ko ito ng tapat. Napakasimple at prangka ni Xia Ping, sa katunayan, minamaliit kita at iniisip na wala kang lakas, kahit na ang pag-atake ay sa akin, parang kagat ng lamok. Kung hindi mo tatanggapin, subukan mo na lang. Nagpakita siya ng pabaya at tumigil, hinayaan ang kabilang panig na umatake. Nahihiya ako, wala pa akong naisip na tao sa buhay na ito. Subukan mo ng magkasama, patayin mo ang asterisk ng magkasama. Hindi na makatayo ang isang disipulo ng Wuwei Martial Arts, at sumugod sa unang pagkakataon. Nang makita ito, maraming disipulo ang sumunod. Hoy! Ang mga taong ito ay sumisipa laban kay Xia Ping, ginagawa ang kanilang makakaya, at ginagamit ang lahat ng mga panlilinlang. Parang pagpukpok ng mga sako ng buhangin. Huwag mong banggitin na lahat sila ay nagsisikap. Kahit na karaniwang sinanay sila, hindi pa rin sila ganoon kaseryoso. Ngunit nang salakayin nila si Xia Ping, nagulat silang lahat, na parabang hindi tao ang kanilang inaatake, kundi isang grupo ng bulak. Kahit gaano pa kabangges ang mga kamao, ang pagtama sa batang ito,
ang malakas na kapangyarihan ng pag-atake ay matututunaw at mahihigop, at ang pakiramdam ng depresyon na ito ay halos magpapasukan ng dugo sa kanyang ina. Anong problema? Wala na akong lakas. Kailangan mo pa bang umuwi at hayaang pakainin ka ng nanay mo? Gatas. Tumayo si Zia Ping nang magkahawak kamay at nakatayo sa parehong lugar, pinapatakbo ang North Guardian, at hinahayaang umatake ang mga kalaban na ito. Pakiramdam niya ay presko ang kanyang katawan. Malutong. Abaka, ang mainit na agos na dumadaloy sa paligid ng katawan, napakaginhawa, may bahid ng galit sa paligid ng katawan, na patuloy na lumalakas. Masasabi kong ito ang pinakamahusay na paraan ng paglilinang. Kahit na magsanay ka ng retreat, maaari kang magnilay-nilay agad at masipsip ang enerhiya ng langit at lupa. Hindi na ito kasing bilis ng ngayon. Kasabay nito, upang mapasigla ang bisa ng pakikipaglaban ng mga taong ito, paminsan-minsan ay pinupukaw din niya ang kanilang mga nerbiyos. Bibigyan kita ng mukha. Lahat tayo ay gumagamit ng lakas, huwag mong itigil ang paggamit ng kamay mo. Patayin mo ang walang hiyang ito, ang ganitong klaseng tao ay ipinanganak na may kasalanan. Huwag mong bugbugin ito ng todo, at mawawala ang mukha ng ating Wu Wei Martial Arts Hall. Hindi lamang natin ito dignidad, kundi pati na rin ang dignidad ng Museo ng Martial Arts ng Wu Wei. Hindi ito dapat ipagretiro. Isang grupo ng mga tao sa Wu Wei Martial Arts Hall ang sumigaw ng sumigaw, at lahat sila ay sumusumpa na hindi makikita ang ***** na si Zia Ping. Dapat man lang siyang mabugbog at matanggal. Kung hindi, alam ng ibang mga taong mahilig sa martial arts na napakaraming umaatake sa kanila, ngunit hindi nila siya kayang talunin kahit isang hakbang sa isang pagkakataon, nakakahiya ito. Gayunpaman, binugbog siya ng isang oras. Walang anumang bagay si Zia Ping. Sa halip, lahat ng bumugbog kay Zia Ping ay parang isang pagdurusa. Tila ito ay pinatuyo ng kanyang kasintahan ng 7 o 8 beses. Wala siyang lakas. Hoy! Isang disipulo ang bumagsak sa lupa, hinihingal at pinagpapawisan, at medyo nanghihina na ito. Kahit na inaatake pa rin si Zia Ping ng ilan sa mga mas matiyagang disipulo, nakikita nilang mahina na ng mahina ang kanilang mga kamao, parang mga sanggol. Anong problema? Hindi mo kaya? Ginagawa mo ba yan? Hindi ba't ang mga piling tao sa Wu Wei Martial Arts? Kung maglalaro ka ng isang oras, mawawalan ka ng lakas. Paano ito sinasanay? Hindi nasisiyahan si Zia Ping, nasiyahan lang siya, medyo mas malakas ang katawan, ang walang kapantay na kasiyahan na ito ay hindi masyadong komportable, mas nakakapresko kaysa sa masahe. Pero ngayon, wala nang lakas ang mga taong ito, tinamaan siya, kahit kaunting ehersisyo lang ay walang epekto, lumilipad na parang langaw, nakakainis lang. Nang marinig ko ito, ang mga tao sa Wu Wei Martial Arts ay umuyuko ng husto, ngunit ngayon ay medyo mahina na talaga sila, at kahit ang lakas ng pagsigaw ay hindi mailabas. Wala rin silang magawa hanggang sa sukdulan. Isa silang halimaw. Mayroon silang daan-daang tao na nagpapalitan para talunin siya, pero hindi pa ito sapat, kahit pa umatras siya ay hindi niya magawa. Pagkatapos maglaro ng isang oras, sila ay bumagsak. Ang kabilang panig ay mukhang dragon at tigre rin. Sila ay bihis na bihis. Hindi nakakapagtaka na kahit ang Panginoong Xiao Zong ay hindi isang kalaban. Hindi man lang ako sumagot dito. Mukhang wala talagang lakas ang mga taong ito. Hinawakan ni Zia Ping ang kanyang baba at tiningnan ang disipulo ng Wu Wei Martial Arts na nakahiga sa lupa na parang isang mababaw na putik. Gaano man siya ka-ironiko, pakiramdam niya ay matatapos na lang siya rito ngayon. Kalimutan mo na yan, hayaan mo na akong umalis ngayon, babalik ako bukas. Binitawan niya ang pangungusap na iyon at tumalikod na at umalis. Ano, darating ang bukas, huwag kang pumunta, nakapaglingkod na kami. Isang disipulo ng Wu Wei Martial Arts ang nakakita sa pag-alis ni Zia Ping, at natuwa siya. Pero nang marinig ko ang pangungusap na ito, naging kulay berde ang mukha niya. Bukas pa rin darating ang kalapastanganan ito. Hindi ba't sasailalim ito sa mental na pang-aabuso sa batang ito, kasama na ang pisikal na pang-aabuso? Hindi lang berde ang mukha niya, kundi berde rin ang mga disipulo ng ibang Wu Wei Martial Arts. Gayunpaman, gaano man sila nag-aatubili, kinabukasan, dumating si Zia Ping sa pintuan ng Wu Wei Martial Arts sa tamang oras, at sumigaw, hinayaan ang mga taong ito na bugbugin ang kanilang mga sarili. Kung hindi matatalo ang mga taong ito, bubugbugin niya ang mga estudyanteng ito at magiging arrogant. Ang mga nagsasanay sa Wu Wei Martial Arts ay magagaling ding martial arts strongmen. Paano nila natanggap ang ganitong uri ng ugali, na isa-isang sumusugod, at tinutulungan si Zia Ping na tumulong sa cultivation? Sa loob ng 3 araw, itinuring na lamang ni Zia Ping ang Wu Wei Martial Arts bilang kanyang sariling tahanan, at araw-araw niyang inaabuso ang mga disipulo ng Wu Wei Martial Arts Hall. Gumamit ka ng lakas, ha, ikaw yan, yung matangkad na lalaking 2 metro ang taas, ang laki ng kalamnan, bakit ka sumusuntok ng kamao at may sanggol, pupunta ka ba rito ng hindi kumakain? At ikaw, ang anak mo, ay isang malakas na lalaki ng 6th heaven ng martial arts. Bakit ang hina at ang lakas nito? Ito ba ang ginawa ko sa kasintahan ko kagabi? Relax na relax ako sa murang edad. Siguro magiging impotence ka, control point. Alam mo ba? Tawa kayo, pare-pareho lang kayong tatlo, ang laki-laki ni Bai Chang, at sinasabing siya ang nangungunang estudyante sa paaralan.
Hindi ko makita. Masyado bang mababa ang antas ng paaralan mo para maipakilala ka? Nakatayo si Ziaping sa parehong lugar at tinawag ang martir. Patuloy niyang inaabuso ang mga disipulo ng mga bulwagang martial arts ng Wu Wei, at sa sobrang galit nila ay nagitim at nagberde ang mga ito, at halos gusto ng samuka ng dugo. Kung 3 araw na ang nakalipas, may gusto pa rin silang lumaban, pero ngayon sanay na silang abusuhin ng bastardo, at kumbinsido na sila, isa-isa, na mahirap sa lupa, at ayaw nilang gumalaw. Bakit hindi ka lumipat, Bilasan mo, estudyante ka pa rin ba ng Wu Wei Martial Arts Hall? O isang nangungunang estudyante sa paaralan? Gusto mo bang kumuha ng first class university? Ayon sa ugali mo, panaginip lang yan, hindi janitor. Tatanungin kita, ang mga taong nakakita sa isang grupo ng Wu Wei Martial Arts na nakahandusay sa lupa, parang putik, at patuloy na bumamba si Ziaping. Gayunpaman, kahit anong paraan niya ng pambobomba, tila lasing pa rin ang mga tao sa mga Wu Wei Martial Arts Hall na ito. Lahat sila ay nakahiga sa lupa at nagkukunwaring mamamatay, hinahayaang tumawag si Ziaping, at ayaw pa rin nilang gumalaw. Kalimutan mo na, mukhang wala ka na talagang lakas, babalik ako bukas. Medyo nakakaawa si Ziaping, mukhang isang hakbang lang ang kaya ng cultivation ngayon. Pagkatapos makinig, ang mukha ng isang disipulo ng Wu Wei Martial Arts Hall ay naging berde, at sumigaw, "Kuya, nakapaglingkod na kami, maaari pa ba namin itong mapaglangkuran ng buo? Huwag kang pumunta rito para abusuhin kami. Noong huling beses na pumunta kami sa paaralan ninyo para maglagay ng isang pilit, walang gaanong kahulugan, kailangan ba ng ganito kalaking puot? Hindi kami pupunta para guluhin kayo sa hinaharap, huwag nyo na kaming palampasin sa pagkakataong ito, at kung ganoon ay hindi na namin ito makakayanan." Isang grupo ng mga disipulo ang nagkulay berde at paulit-ulit na sumisigaw. Dati hindi sila kumbinsido kay Ziaping, pero ngayon ay binubugbog na sila ng mga taong matitigas ang ulo. Kung hindi sila kontento, bukas pa sila pupunta. Sino ba ang hindi matatakot? Maging ang kanilang Panginoon, si Yao Zong, ay natakot sa gapos na ito. Siya ay malubhang nasugatan sa loob ng 2 magkasunod na araw. Ngayon ay nagkukunwari na lamang siya, at tila gusto niyang itago ang kanyang ulo. Hindi, masasabi kong napakaganda ng kalidad mo. Magaling itong sparring. Sabi ni Ziaping, ayokong abalahin ka, hindi ako komportable. Pagalingin mo ang ate mo. Isang grupo ng mga tao ang halos patay na, ikaw ay komportable, sila ay miserable, at sila ay binabangungot araw-araw, dahil sa takot na sundan nila ang kanilang mga tahanan at bugbugin ang kanilang mga sarili sa gabi, at lahat sila ay may mga psikolohikal na anino. Kuya, hindi ba't gusto mo lang maghanap ng kalaban? May ilang martial arts hall sa Tianshui City. Mas marami pang malalakas kaysa sa Wu Wei Martial Arts Hall. Bakit hindi mo sila problemahin? Ibig sabihin, mahina talaga kami, huwag mo kaming apihin. Sige, bumalik ka, hindi ako hihiga sa lupa. Ang mga disipulo ng Wu Wei Martial Arts Hall ay tinatawag na martyrdom, at ang ilan sa mga disipulo ay gusto pa ring maglaro, kaya sila ay nakahiga sa lupa. Iba pang mga martial arts hall. Kinailangang seryosong pag-isipan ni Ziaping ang posibilidad ng pangyayaring ito. Pagkatapos ng 3 araw na pang-aabuso, ang sigasig ng mga disipulong ito ay talagang nabawasan ng malaki, at hindi nila siya sinaktan. Kung magpapatuloy ka sa ganitong paraan, maaaring maantala ang kanyang plano sa paglilinang. At inabuso niya sila sa loob ng 3 araw, at medyo pagod na siya. Bueno, titigil muna ako rito ngayon, at pupunta ako sa iba pang mga museo ng martial arts bukas. Nagpa siya si Ziaping, tumalikod at umalis. Aalis na ako, sa wakas ay umalis na ang babaeng ito, para saktan ang ibang martial arts. Magdiwang, dapat tayong magdiwang. Nako, makulimlim ang 3 araw na ito, halos gusto ko nang umalis sa Wu Wei Martial Arts Hall, at ngayon ay umuulan na. Sa sobrang iyak ng mga disipulo ng Wu Wei Martial Arts House, sabay-sabay silang umiyak at sa wakas ay napaalis na nila ang bading na ito. Kinabukasan ng gabi, ang napakabangis na mandirigmang tigre ay lumapit sa isang hindi inanyayahang panauhin. Binuksan ng taong ito ang pinto ng Tiger Martial Arts. Napakayabang nito, pumunta ako sa pavilion, at pinalabas ako ng mga taong nabubuhay. Nakatayo siya mismo sa gitna ng pinto, at siya lang ang tanging taong gumagalang sa akin. Malinaw na si Ziaping ang taong ito. Mamatay ka na, sino ba naman ang may ganitong aso, ang maglalakas loob na pumunta sa Tigers Martial Arts Hall para maglaro? Magpadala ka ng ilang tao para patayin siya at bigyan ang bata ng leksyon para makakita. Huwag masyadong mabigat, kalahating tira lang. Halos patay na ang mga trainee ng martial arts ng Tigers, lahat ay nagtakbuhan palabas, binugbog ang lalaki at gustong patayin ang lalaking hindi marunong tumugtog. Ngunit hamampet sila ng kalahating oras, ngunit nalaman nilang wala ng anuman ang tao, nakatayo pa rin sa parehong lugar tulad ng bundok, ngunit nagpakita rin ng isang napakakomportableng hitsura. May kakayahan ka ba nito? Tiningnan ko ang online rankings. Mukhang mas mataas ka ng kaunti kaysa sa Wu Wei Martial Arts, pero ngayon parang wala ng pangalan. Hindi ito kasing hina ng Wu Wei Martial Arts Museum. Nagpakita si Ziaping ng panghihinayang. Alam niya na ang Wu Wei Martial Arts at ang Tiger Martial Arts ay nasa parehong ranggo. Madalas silang mataas at mababa, at madalas silang kinukuha para sa paghahambing.
Sa makatuwid, ang mga tao sa dalawang martial arts hall ay madalas na nagkakaroon ng mga alitan, at hindi sila kumbinsido sa magkabilang panig. Bagamat hindi ito isang kaaway na nagbabanta sa buhay, ito rin ay isang uri ng makalumang kamatayan. Kung hindi kayo magkasundo, mapapag-alitan kayo ni Zia Ping. Lahat sila ay pasaway. Loko, kunin mo na nga ang Wu Wei martial arts at tayo, matatanda na sila. May pangalan ka na, at hindi dapat masyadong mayabang ang anak mo. Ang paghihintay sa iyo na makita ang aming mabangis na martial arts na parang tigre ay hindi ang uri ng basura na maihahambing sa martial arts ng Wu Wei. Ang mga tao sa Wu Wei martial arts ay ilan lamang sa three-legged cat martial arts ang alam. Maihahambing ito sa lakas ng ating martial arts hall. Napakalakas nito na ang boxing ay parang isang tigre, at ang tigre ay maaaring mabuhay. Kaya mong patayin ang kalaban gamit ang isang suntok. Alam mo ba? Tao ba itong si mula sa Wu Wei martial arts? Kung oo, naghahanap ka ng walang patutunguhan. Sama-samang nagsama-sama ang lahat at binugbog itong halos patay na. Ako ang bahala sa lahat ng gastusin sa pagpapagamot. Totoo nga, ang mga estudyante ng martial arts hall ng Tigers ay lubos na nairita sa mga sinabi ni Zia Ping, at halos umusok ang kanilang mga ilong. Maaari silang matalo ng kahit ano, ibig sabihin, hindi sila maaaring matalo sa Wu Wei martial arts. Hoy! Isang grupo ng mga tao ang sumipa kay Zia Ping, at ipinakita ang paraan ng pagboxing ng tigre. Ang bawat suntok ay may napakalaking puwersa, at kahit isang malaking bato ay maaaring madurage. Hindi naman masama, maganda pa rin ito para sa mga baguhan, agresibo ang mga baguhan, ang ilang lumang fritter ay hindi gagana, at kapag sumuntok sila, magtitipid sila at gagawa, at pupunta sila sa bagong martial arts hall para sa paglilinang. Tama iyan. Tuwang-tuwa si Zia Ping. Pinapatakbo niya ang katawan ng North Guardian. Ang mga kamaong ito ay nakapatong sa sarili niyang katawan at agad na nagiging isang malakas na ugali. Patuloy niyang pinapakalma ang kanyang katawan at ang enerhiya sa kanyang katawan ay mabilis na napipino. Isang araw lang, sulit na ang isang normal na buwan ng paglilinang. Pagkatapos ng kalahating oras, ang mga trainee ng martial arts ng Tigers na tila buhay na buhay ay pawang nakahandusay sa lupa. Wala silang kahit kaunting lakas. Pinagpapawisan sila, lugmok ang kanilang mga katawan, namumutla ang kanilang mga mukha, at sadyang natuyo sila ng demonyong babae. Bastos, halimaw ba ang batang ito? Ayos lang maglaro, nakakainis. Wala akong lakas, at hindi pa ako nakakaramdam ng ganitong pagod sa loob ng ilang oras. Ang mga tao sa martial arts ng Tigers ay nagluksa at sumuko ng husto. Kahit na gusto pa nilang umakyat at talunin ang walang hiya, wala nang paraan. Mukhang hindi kaya ng mga tao sa martial arts hall na ito, at patuloy na hamunin ang susunod na martial arts hall. Tuwang-tuwa at nasa sabik si Zia Ping, at sa wakas ay nakahanap ng shortcut patungo sa cultivation. Bagamat inabuso ang mga estudyante ng dalawang martial arts hall, maunlad naman ang martial arts sa mundo, at maraming martial arts hall sa Tianshui City, na pawang puno ng mga kalye, at wala nang ibang hamon sa martial arts. Kaya nang sumunod na linggo, walang tigil na hinamon ni Zia Ping ang martial arts hall, ang Bachan Wu Pavilion, ang Hurricane Wu Museum, ang Black Cat Warrior Hall, ang Rhinoceros Warrior Hall, ang Flying Pig Warrior Hall, at iba pa, at sunod-sunod na hinamon ang 7 o 8 martial arts hall. Masasabing halos lahat ng sikat na museo ng martial arts malapit sa Jiushui City Jiu Middle School ay hinamon niya. Ang mga estudyante ng bawat martial arts hall ay inabuso niya, at pagkatapos ay umalis na presko. Ang poster ng Diablo ay nagpapatakot sa mga tao sa bawat martial hall. At ang bagay na ito ay mabilis na kumalat, kaya't alam ito ng mga nakapalibot na estudyante, at sila ay baliw na nagtalakayan sa mga post-bar, forum, at iba pa ng paaralan. Narinig ba, may mabangis na lalaki ang Tianshui City sa 95th Middle School. 7 o 8 martial arts hall na ang sunod-sunod na hinamon nito. Ang mga estudyante sa paaralan ay binugbog ng mga estudyante. Napakabangis ng eksena. Siyempre narinig ko na nandoon ako sa pinangyarihan. Ang lalaki ay labis na kasuklam-suklam. Sinamantala niya ang kanyang malakas na lakas at hindi niya inilagay ang mga tao sa martial arts hall sa kanyang paningin. Masyado siyang mayabang para hayaang umatake ang martial arts, ngunit tuluyan na. Walang silbi. Walang naging epekto sa kanya ang atake ng lahat, ngunit sa halip ay binugbog siya ng matagal, ngunit hindi siya naagapan. Sinasabing ang ilang mga taong gustong magtipid at mawalan ng lakas ay nahuhuli rin ng demonyo. Kumakain sila at lahat sila ay may mga bali na buto. Hindi sila makakabawi sa loob ng 3 buwan. Napakalamig ng mga eksena. Nadulas ako. Aalis na ako, masyadong mayabang. Ang mga kikang hall ay pawang mayabang hanggang dito. Nakatayo lang sila nang hindi gumagalaw, hinahayaan ang kalaban na umatake, at ayos lang, ano siya. Personal ko itong inimbestigahan dati, at sa wakas ay natuklasan ko na ang pangalan ni Zia ay Zia Ping. Mukhang estudyante ito ng Tianshui Jiu Middle School. Mukhang nanalo ito ng pangalawang pwesto sa kompetisyon sa pakikipaglaban sa paaralan, at mayroong isang magandang kasintahan, tila mga bulaklak sa paaralan.
Mga ibon, lakas, at malakas, at mga bulaklak sa paaralan bilang kasintahan, isang natural na nagwagi sa buhay, ang ganitong uri ng mga tao ay hindi magiging kulog. Ayon sa tsismis, siya ay napakasama at walang hiya, labis na nalungkot, at labis na nabigo. Mayroon na siyang mahigit 100 kasintahan, 8 sa kanila ay malaki ang tiyan at 3 buwan ng buntis. Oo naman, ang ganitong uri ng tagapagligtas ay karaniwang isang halimaw. Tapos na ang ganitong bagay. Dali-dali nating arestuhin ang pulisya, suriin ang kanyang mga detalye, at mga kung magpapalabor sa loob ng 3 taon. May mga taong dapat suriin, pero napakalinis naman, walang ilegal na krimen. Dati, mahinahon pa rin ito, isa itong mabuting mamamayan. Tinatayang may pinagmulan ng pamilya at naayos na ang mga masasamang bagay na iyon. Naku, walang mag-iimpake at mag-iimpake nitong maton na to. Nasa panganib daw lahat ng tao sa martial arts hall ngayon, sa takot na baka pumunta ang Diablo sa pavilion at abusuhin sila. Madali lang sa lahat, maya-maya lang ay may mag-iimpake na sa kanya. Nabalitaan kong plano niyang pumunta sa Martial Arts Museum ng mga Chu bukas. Iyon ang pinakamalaking martial arts hall sa lugar namin. Kung ang malakas ay parang ulap, tiyak na magiging lubhang kawawa siya. Pupuntahan ko yan bukas, kukunan ko ng litrato ang asterisk at hahayaan ko ang lahat na manood. Dapat sumikat ang ganitong uri ng hayop at hayaan ang lahat na pamuna sa kanya. May isang grupo ng mga tao sa internet na nagkaroon ng hindi magandang diskusyon. Kabilang sa kanila, maraming estudyante ng martial arts ang hindi maganda ang naging reaksyon ni Zia Ping. Lahat sila ay malisyosong nagkakalat ng mga chismis at malisyosong naninirang puri. Sa oras na ito, ang Chu's Martial Arts Hall. Nagtipon sa lugar na ito ang mga disipulong nakasuot ng puting damit pang ehersisyo. Tahimik ang lahat, hindi nagtitinginan, at ang kapaligiran ay marangal, na para bang sila ay magkaaway. Dumating si Churong Shijia. Biglang sumigaw ang isang disipulo. Hoy! Ang mga disipulong naroon ay nakatingin sa nakaraan. Nakita ko ang batang babae sa may pintuan, at isang matangkad at magandang babae ang pumasok. Siya ay may taas na 1.68 metro at nakasuot ng puting exercise suit. Siya ay lubos na relax. Ngunit hindi pa rin ito maharangan ang kanyang napakainit na katawan, Kat-Anji tanging ambasang, mayabang, guwapo, at ang baywang ay puno ng mahigpit na pagkakahawak, tiyak na ito ay isang makamundong bagay. Pagpasok niya, hindi napigilan ng lahat ng mga lalaking disipulo na manlaki ang kanilang mga mata, na ipinapakita ang kahulugan ng pag-ibig, na para bang siya lang ang nag-alis ng kaluwalhatian ng mundo. Hoy! Walang pakialam ang babae, parang matagal na siyang sanay sa ganitong uri ng titig, unti-unti siyang dumiretso sa pinakaunang posisyon, nakaupo ng nakakross ang mga paa, mahinang nakatingin sa mga disipulo ng martial arts ni Chu sa harap ko, ang mga mata ay nakatago ang kamahalan. Ang mga disipulo sa paligid ay pawang nakayuko ang kanilang mga ulo at hindi nangangahas na tumingin ng diretsyo, dahil ang babaeng ito ay hindi lamang maganda, kundi makapangyarihan din, ay anak ng master ng Chu Martial Arts, siya rin ang unang master dito, ang pinakamalakas sa 7 langit ng martial arts. Sa madaling salita, wala sa mga tao nila rito ang kalaban niya, na tinatalo ang kalaban. Nabalitaan kong may gustong pumunta sa martial arts hall ng Chu ko para tumugtog. Sabi ni Chu Rong. Oo, ang batang iyon ay isang estudyante ng Tianshusheng Jiu Middle School, na nagngangalang Zia Ping. Lumapit ang sa unahan at pumili ng 7 o 8 martial arts hall ng sunod-sunod. Sobrang natalo ang mga estudyante ng martial arts. Bagamat 6 na araw pa lang siyang martial arts, hindi niya alam kung anong mga sekreto ng martial arts ang natutunan niya, nag-practice pa talaga siya ng cross-practice, kahit gaano karaming atake ng kalaban, ayos lang siya. Sinamantala rin ng bata ang sarili niyang pagsasanay, at labis siyang napahiya. Nang sipain niya ang pavilion, hindi siya nagkusa na atakihin ang kalaban. Nang dumating ang kalaban para umatake, lubos na napahiya ang mga estudyante ng martial arts. Sinasabing maraming estudyante ng martial arts ang bumagsak sa kanilang mga puso matapos silang hamunin ng bata. Hindi sila makabangon ng 3 araw matapos matamaan. Halos gusto na nilang isuko ang martial arts. Masasabing isa itong demonyo, isang diablo na nagpapahiya sa iba. Tinatayang pupunta siya sa martial arts ng ating Chu bukas at gugustuhin niyang pumunta rito para ipahiya tayo. Maraming estudyante ang nagsabing baka sa kanilang mga mukha ang pag-aatubili, ngunit ayon sa record bago ang bata, masyadong nakakatakot ito, wala silang gaanong kumpiyansa na talunin ang isa't isa. Pero imposible rin ang pagtakas. Mga martial arts hall sila, lahat sila ay mga martial arts strongmen. Kapag nagkita kayo, pipiliin mong iwasan ito nang hindi nag-aaway. Hindi ba't mahiyain yun? Makakasalamuha pa rin kaya sila sa Tianshui City sa hinaharap. Kapag ginawa nila ang ganitong bagay, pagtatawanan sila kapag lumabas sila. Tianshui Cheng 75 High School. Ang mga tao nila ay talagang nang-ahas na pumunta sa martial arts ng Chu ko para hanapin si Za, gusto na niyang mamatay. Hindi napigilan ni Chu Rong na ikuyom ang kanyang mga kamao, at si Mei Li ay nagpakita ng bakas ng galit. Alam din ng mga disipulo sa paligid kung bakit galit na galit si Chu Rong dahil karamihan sa kanila ay mga estudyante ng 88 Middle School ng Tianshui City. Ipinanganak sila upang maging kabaligtaran ng 95th Middle School.
Dahil sa matagal ng mga hinaing, ang mga estudyante ng dalawang paaralan ay nasa isang mapagkumpetensyang relasyon, at hindi nila ikinalulugod ang isa't isa. Madalas silang magkita-kita sa daan kasama ang mga paaralan ng isa't isa, at lahat sila ay nagduruwaan. Pero ngayong inapi na sila ng 75 middle school ng walang hiya, hindi ba sila maaaring magalit? Ate Chu, narinig ko na si Zia Ping daw ang kasintahan ni Jiang Yaro sa 95th Middle School. Agad na sinabi ng isang estudyante ang chismis na kumalat sa network. Ano, kasintahan ni Jiang Yaro ang batang yan, paano nangyari yun? Nang marinig ang balitang ito, nagulat si Churong, dahil siya at si Jiang Yaro ay patay na rin, at madalas na nagkikita sa mga kaganapan sa pagitan ng iba't ibang paaralan sa lungsod ng Tianshui. Matindi ang kompetisyon sa pagitan ng dalawa, at walang sino man ang maglilingkod sa kahit sino. Dahil biglang nagkaroon ng kasintahan si Jiang Yaro, ngunit dahil din sa malaki ang tiyan niya, hindi siya makapaniwala, at pansamantalang na blanko ang kanyang isip. Oo, narinig ko rin yan, napakaslak ng bata, at nakapagpidol na siya ng mahigit 100 bangka sa labas ng paaralan. Marami na siyang ginawang tiyan ng mga babae at pinilit silang pumunta sa ospital para sa aborsayon. Kahit si Jiang Yaro ay nirecruit noong gabi. Hindi lang basta-basta nasisiyahan ng na ipahiya ang kalaban, kundi mahilig pang ang makipaglaro sa mga babae. Nagsimula akong mangakit ng babae noong ako ay 8 taong gulang. Pumasok ako sa hotel noong ako ay 12. Sa edad na 15, nagsimula akong magdala ng iba't ibang babae sa hotel. Naiisip ko na ang lalaking ito ay isang kontrabida. Walang mas masahol pa sa kanya. Isang grupo ng mga estudyante ang naglagay ng suka at nagkalat ng mga chismis. Sus Mariosep, makinig ka, si Churong ay labis na nagagalit, at sawi ang puso. Jiang Yaro, akala ko magaling kayong kalaban, at nagsusumikap pa akong mag-cultivate, para lang tuluyan kayong matalo. Pero hindi ko inaasahan na mahuhulog ka sa mga bisig ng isang hamak na tao. Ikaw pa rin ang kalaban ko ni Churong. Martial artist ba yan? Nakakadismaya ka. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at nagngalit ang kanyang mga ngipin. Bagamat gusto niyang talunin si Jiang Yaro, ayaw niyang manalo sa ganitong paraan. Kuntento na ang kabilang panig at nanalo ng hindi nananalo. Ito ay isang tagumpay para sa pinto. Ganitong klaseng tagumpay, hindi niya kailanman aaminin. Jiang Yaro, nagngingit-ngit si Churong, at ang kagandahan ay nagpakita ng nagliliyab na apoy, dahil nalinlang ka ng isang taong walang kwenta, wala kang makitang malinaw, kung gayon hayaan mong gisingin kita ng tuluyan. Matatalo ko ang lalaki, hayaan mong makita at makita mo ang tunay na mukha ng lalaki, ang lalaking hindi babaeng katulad mo ay karapat-dapat ibigay. Medyo nag-aalangan ang isa sa mga estudyante, pero Chu Shijia, si Zia Ping ay isang slag, pero ang lakas ay totoo, at kamangha-mangha ang magkaroon ng cross-practice. Sinasabing kahit si Yao Zong, ang master ng Wu Wei martial arts, ay hindi siya kayang basagin. Ang depensa, at pagkatapos ay natalo ng isang suntok, ngayon ay nagtatago sa ospital ay hindi makalabas. Nag-kung fu, nagbibilang ng utot, sumanghal si Churong, ang aking martial arts ay nakakabasag ng mga binti ng bundok, na dalubhasa sa cross-cutting kung fu, ang pagtagos ay napakasama. May isang lalaking nagsanay ng bakal na damit at gustong hamonin ako. Pinalipad ko siya sa 3 talampakan at lumipad ng diretsyo ng mahigit 10 metro. Nabali ang mga tadyang niya ng 5 o 6. Kaya pa ba niyang magsanay ng 10 o 20? Malakas pa ba ang mga taong nagsasanay ng kung fu ngayong taon? Malaki ang tiwala niya sa sarili, walang sinuman ang kalaban niya, kahit ang henyo na si Jiang Yaro ay sarili lang niya ang kayang kalabanan, pero imposibleng talunin ang sarili niya. Tama, gaano kalakas ang mapanira na binti ng bundok, kahit isang halimaw na may malakas na depensa, ay masisipa at matatamaan, at hindi ito mapipigilan ng pagharang. Ang bata ay hindi isang kalaban. Ang sikat na martial arts ng Chu Martial Arts Hall ko ay hindi kayang ikumpara ng na yan. Maglakas loob kang lumapit, titingnan namin siyang mabuti. Ang mga disipulo ng Martial Arts Hall ng mga Chu ay tinatawag na martir, at sila ay mga kaaway. Kinabukasan ng gabi, ang Martial Arts Hall ng mga Chu. Sa oras na ito, ang Martial Arts Hall ay napuno ng siksik ang mga tao. Tila lahat ng mga estudyanteng nakarinig ng mga tunog ay napapaligiran ng Martial Arts Hall. Tila gusto nilang makita ang masiglang anyo. Anong nangyari? Kahit na sinasabing tag-init na para sipain ang pavilion, hindi naman ganoon karami ang mga taong nanunood. Talaga bang napakalaki ng pangalan ni Zia Ping? Tanong ng isa na may kuryosidad. Tinignan ng kasama niya ang lalaki ng may paghamak at sinabing, hindi mo nga alam ang kapangyarihan ng Martial Arts Hall na ito ni Chu. Karamihan sa mga manunood ay hindi para kay Zia Ping, kundi para sa Martial Arts Hall ni Chu, alam mo ba? Hindi, napakabuli naman itong Chushi martial art na ito, sikat na sikat ba? Hindi makapaniwala ang lalaki. Companion Road, mas mainam sabihin na ang master ng Martial Arts Hall, si Churong, ay may mataas na popularidad, ngunit ang sikat na babaeng anchor sa internet ay maganda, mainit at makapangyarihan. Matagal na siyang sikat sa internet at marami siyang tagahanga. Kapag nakapag-broadcast na siya ng mga live broadcast at nakapagpaliwanag ng iba't ibang kompetisyon sa martial arts, milyon-milyong manunood ang pupunta para manood at magbigay ng gantimpala sa napakaraming tao.
May isip mo kung gaano kasikat ang kanyang kasikatan. Masasabing si Churong ay isang buhay na tanda ng martial arts hall ng mga Chu. Maraming disipulo ang sumali sa martial arts hall ng mga Chu para sa kanya. Ang mga mata niya ay nagpapakita rin ng kahulugan ng pag-ibig, halatang isa rin siyang tagahanga. Lumalabas na pawang mga tagahanga pala ang mga pumupunta rito, at hindi nakakapagtaka na ganoon sila kapanatiko. Biglang napagtanto ng lalaki na lumingon siya sa paligid at hindi siya katulad ng mga ordinaryong manunood. Ngumisi ang kasama, sa madaling salita, hindi pupunta si Zia Ping. Kapag pumunta siya rito, tiyak na magagalit siya ng husto. Sa oras na iyon, natatakot akong hindi niya kayang wala ang martial arts ng mga Chu. Kahit manalo ka, kailangan mong kumuha ng sak sa eskinita at bugbugin ito. Nagpakita siya ng itsura ng pagkasuklim. Tingnan mo, paparating na talaga ang na si Zia Ping, bulalas ng isang tao. Hoy! Tumingin ang lahat sa nakaraan, isang bus ang huminto sa plataporma, at pagkatapos ay isang figure ang dahan-daang lumabas mula sa itaas, ito ang maalamat na si Zia Ping. Nakakita na silang lahat ng mga litrato sa Zia Ping Network, kahit na ginawang kulay abo ang mga ito. Bakit ang daming tao, nandito ka ba para salubungin ako? Medyo nagulat din si Zia Ping. Pumunta siya sa martial arts hall ng mga Chu para sirain ang pavilion, pero hindi niya inaasahan na ganito karami ang magkikita, parang presidente ng tour. Maligayang pagdating sa iyong kapatid na babae. Isang malakas na lalaking may 2 metrong taas ang tumayo, gulat na gulat ang mukha, pinisil niya ang malaking kamao ng kaserola, habang tumitili, at matapang na tinitigan si Zia Ping, pinapayuhan kitang umatras agad, huwag mong hamanin si Chu. Wagwan, kung hindi, magiging bastos ako sa iyo. Walang kwenta ang bali na 3 tadyang. Oo, ang martial arts hall ng mga Chu ay hindi isang bagay na maaari mong pukawin. Maglakas loob kang saktan si Miss Chu gamit ang isang hibla ng buhok mo, kukunin ko ang buhay mo. Agad-agad, lumabas ang 2 o 3 lalaki, nakatayo ng 1 metro siyam, parang tore, at biglang lumaban sa harap ng eroplano ng tag-init, sila ang pinakamalakas sa 6 na araw na martial arts, at kamangha-mangha ang momentum. Lahat ay nanunuya, ngayon ay ayaw pumunta ng batang ito sa Wuwei Martial Arts Hall, natatakot ako na sa pintuan, kailangan akong bugbugin ng mga galit na tao, at hindi ako makapasok. Gam-ulong. Isang salita lang ang sinabi ni Zia Ping, walang saysay ang pagsuntok, parang tigreng nangangaso, parang kuryenteng binaril, sa isang kisap mata, iwinagayway ang 3 suntok sa ere, bawat kamao ay sumabog na may libu-libong libra ng puwersa, magulong. Hoy! Nabigla ang unang 3 malalakas na lalaki, ngunit hindi sapat ang kanilang reaksyon. Isang kamao ang kumatok sa tiyan ng isang tao, at ang buong katawan ng tao ay lumipad palabas at dumula sa lupa ng 40 o 50 metro. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, idinure pa nila ang kanilang abdo, namumuti ang kanilang mga mata, at diretso silang nahimatay. Gusto mo nang mamatay. Galit na galit ang lalaking may 2 metrong taas, at ang buong pagkatao ay parang isang itim na oso. Bigla itong dumating, at ang malabundok na katawan ay puno ng pang-aapi, na parang kayang punatan ang lahat ng biktima. Leopard Boxing Thunder Leopard. Sumabog si Zia Ping sa ere, at umihip ang hangin. Kumalog siya ng kumulog sa ere. Nasa katawan siya ng malakas na lalaki, parang isang mabigat na martilyo, at agad na lumipad palabas ang malabundok na katawan. Bam! Tunog. Lumipad siya palabas ng buong lalaki at umupo sa dingding ng martial arts hall. Sumanghal siya at binasag ang 5 o 6 na bitek, at isang malaking dami ng grabo ang gam-ulong pababa mula rito. Nang tignan ito ng lahat, laking gulat niya. Natigilan ang matipunong lalaki sa hirap at hindi na makagalaw. Dapat mong malaman na ang malakas na lalaking ito ay isang master ng ikapitong langit ng martial arts. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay napakalakas. Kaya niyang punitan ang Tiger Cheetah gamit ang kanyang kamay, ngunit hindi ito ang kaaway ng lalaking ito, at madali siyang matatalo. Sino ang maglalakas loob na pigilan ako? Nakatayo si Zia Ping ng magkabilang balikat, ang kanyang malamig na mga mata ay lumanggap sa paligid, puno ng matinding pang-aapi. Lahat ng tao sa paligid niya ay nakayuko, nararamdaman ang napakalaking presyon, at hindi siya nang ahas na tumingin dito at ang kanyang katawan ay paralisado. Nakita nila ang 4 na amo, at sila ay binaril ng bata. Nabali ang mga baga, nabali ang mga buto, at walang pagsisikap na lumaban. Mas mahina pa ito kaysa sa manok. Sino ang maglalakas loob na pigilan siya? Bagamat nandito lang si Zia Ping para maglinang, hindi ibig sabihin na wala siyang init ng ulo. Huwag mong samantalahin ang pagkakataong turuan ng mga taong ito, hindi mo alam kung ano ang tinatawag na malakas, hindi kayang ipahiya. Biglang tumahimik ang mga taong naroon at hindi na nang ahas na magsalita pa. Kahit iisang tao lang si Zia Ping, para siyang isang sinaunang halimaw. Napakaraming tao na ang napigilan niya at hindi man lang niya hinayaan na humigop. Tama na, sa oras na ito, may buntong hininga ng galit sa pasukan ng martial arts hall. Pagkatapos ay lumabas siya mula sa isang grupo ng mga disipulo na nakasuot ng puting damit pang-ehersisyo. Ang pinamumunuan ng babae ay isang babae, at ito ay si Churong. Ang mga nakapalibot na manunood ay palaging maliwanag, at karapat-dapat ito sa kagandahang usap-usapan sa internet. Talagang nakamamanghang kulay ito. Ang uri ng malamig at kaaya-ayang estilo ay sapat na upang mapapanatag ang sinumang lalaki.
Hindi ka nandito para sirain ang pavilion, kundi para manggulo. Sigaw ni Churong kay Ziaping, nang makita ang mapang 8 kilos na ito, lalong lumalala ang impresyon niya sa kalokohan. Gayunpaman, ito ay kaunting lakas lamang, at ito ay isang walang hiyang taong napupusyuan kahit saan. Walang kalamangan sa buong katawan. Hindi ko alam kung bakit nakakita si Jiang Yaro ng ganoong klaseng lalaki. Dahil ba hindi niya ito nakikita? Hindi ito usapin ng paninisi, kundi ilang langaw ang napapapatay gamit ang kamay, at ilang langgam naman ang napapapatay. Hinawakan ni Ziaping ang kamay at tumayo. Problema para sa mga tao ang manggulo. Hindi sila kwalipikado. Ano, isang grupo ng mga tao sa paligid ko, gaano ka-arrogant ang ***** na ito, kahit na matagal nang nababalitang walang tao sa mata, ngunit hindi inaasahan na magiging ganito ka-arrogant. Kahit ang 6 na langit na martial arts, ang 7 langit na malakas ay itinuturing niya ring mga langaw at langgam, ano nga ba ang talento ng kalaban niya? Ito ba ang malakas na sundalo? Mas galit na galit pa ang mga tao sa martial arts hall ng mga Chu. Galit na galit sila sa mayabang na ugali ni Ziaping. Hindi pa sila nakakita ng ganitong ka-awkward na tao. Tila bawat salita at pangungusap ay pumupukaw sa kanilang kaba. Agad na bugbugin ang walang hiya. Ang bastos na ito, si Rao ay si Churong na pakiramdam niya ay napakabait ng kanyang ugali, at nababaliw din siya sa kay-abangan ng batang ito. Malinaw na isa lamang itong martial artist na may 6 na langit, ngunit nang ahas siyang maging bulag. Kung ma-promote siya sa 7 langit, 8 langit, at 9 na langit, hindi ba't nasa ulo niya ang buntot niya? Marami na rin siyang nakitang malalakas na mandirigma sa martial arts, kahit na iyong mga nakakita na nito sa militar, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong cart, na para bang walang sinuman sa mundo ang kanyang kalaban. Kayong mga Chu, kayo lang ba ang may martial arts? Nakita ni Ziaping si Churong at ang iba pa, at biglang nakaramdam ng labis na pagkadismaya. Akala ko noong una, ang martial arts ng mga Chu ang nangunguna sa larangang ito, o mas kaunti at medyo may kaunting kasanayan, pero tila nakakadismaya pa rin ito sa akin. Gusto kong pigilan ang sarili ko, tinatayang ikaw mismo ang dapat kumuha ng bakuna. Bamantong hininga siya sa langit, ipinapakita ang hitsura ng isang Panginoon. Bagyo, malakas na mandirigma ang amo natin, paano mo ito haharapin? Huwag kang masyadong mayabang, isa kang walang hiyang anak, kaya pwede ka naming bugbugin at takasan. Galit at berde ang lahat sa martial arts hall ng mga Chu, at lahat sila ay nanginginig. Sa pangkalahatan, ang ganitong uri ng panimulang pag-uugali ay ang pakikitungo ng mga apprentice sa mga apprentice. Ang mga master naman ay nakikitungo sa mga master. Hindi sila kailanman lalampas sa isa pang hakbang, at hindi sila aapihin ng mga master. Sa makatuwid, kahit na pumunta si Ziaping sa pintuan upang hamanin ang 7 o 8 martial arts at talunin ang hindi mabilang na mga disipulo, ang mga Panginoon ng martial arts ay hindi personal na kumuha ng mga bala, ngunit hinayaan lamang ang kanilang mga apprentice na kumuha ng mga bala. Pero ang na ito ay walang sinuman, kahit ang mga disipulo ng martial arts ng Chu ay wala sa paningin, at gusto pang hamanin ang kanilang mga Panginoon, ito lang ang pinakamalaking insulto sa kanila, na kayang tiisin. Nakakailang din ang mga taong nasa panig ng karamihan. Sa tingin ko, masyadong kasuklam-suklam itong si Ziaping, at gustong hamanin ng maliliit na martial arts ang militar. Hindi ba't naghahanap iyon ng kamatayan? Bagamat tiyak na mabibigo ang hamong ito, hindi direktang hinahamak nito ang mga disipulo ng martial arts hall ng mga Chu, na nagpapahiwatig na walang disipulo sa martial arts hall ng mga Chu na kayang mag-alis ng kamay, tanging ang may-ari lamang ang maaaring talunin siya. Ang ganda ng hininga. Ang mukha ni Churong ay malungkot ng husto, at ang kagandahan ay may halong galit at nakatitig kay Ziaping, dahil napakalakas mo, iniisip mo na ang mundo ay walang talo, pagkatapos ay nang ahas kang sumugal sa akin. Sugal. Ano ang gusto mong isugal? Tinaasan ni Ziaping ng kilay. Sumanghal si Churong at sinabi ang pastahan, maglalaban tayo, basta't manalo ako sa'yo, dapat kang makipaghiwalay kay Jiang Yaro, at hindi ka makakalapit sa kanya sa buhay na ito. Nang makita niya ang pagganap ng babaeng ito ngayon lang, naramdaman niyang hindi na maaaring manatili si Jiang Yaro sa piling ng walang hiyang ito. Kung hindi, matatapos na si Jiang Yaro sa buhay na ito at tiyak na mapapagod sa walang hiyang taong ito. Ano, kakaiba ang mukha ni Ziaping. Ano ang pakiramdam niya na medyo problematiko ang ulo ng babaeng ito? Ano ang kinalaman nila ni Jiang Yaro sa babaeng ito? May tali ba ang babaeng ito? Matagal siyang nag-isip at hindi niya ito maintindihan, pero wala siyang pakialam dahil hindi naman siya nawawalan ng dahilan. Pagkatapos ng 7 araw ng patuloy na hamon sa martial arts hall, ang kanyang Northern Guardian body ay nagsanay sa napakalakas na antas, ang katawan ay kasing tigas ng bakal, kahit na ito ang pinakamalakas sa martial arts, ayoko siyang saktan. At dahil sa patuloy na paglilinang, pagkuha ng maraming gintong parmasya, pagpino at pagsipsip, naabot niya ang rurok ng 6 na beses na martial arts Tianzo, isang hakbang lamang ang makakalusot sa 7 langit. Paano siya matatakot sa isang babaeng martial artist? Medyo interesante, sige, pangako ko sa'yo. Tumingin si Ziaping kay Churong. Paano kung matalo ka? Sumigaw si Churong, los. Siyempre, kung manalo ka, matatalo ka. Gusto mo lang bang manalo ng benepisyo? Naisip mo na ba ang mga disbentahan ng pagkatalo? Kung oo, hindi ito isang sugal, magaan na sabi ni Ziaping.
Natigilan si Churong, hindi niya inisip ang sarili niyang pagkawala, ngunit kinagat niya ang ngipin nito, at sinabi ni Shen Sheng, kung mawawala sa akin si Churong, maaari ka nang maging kasintahan mo. Ate Chu, isang grupo ng mga tao ang sabik na sumigaw, gustong huminto agad, paano magiging kasintahan ng walang hiyang taong ito, hindi ba ito isang tupa na nakapasok sa bibig ng tigre? Makakaasa ka, dahil wala akong pag-asa na mawala si Churong. Ikinumpas ni Churong ang kanyang kamay at mukhang lubos na kumpiyansa. Lahat ay balisa, ngunit walang makakatulong. Hindi. Tumanggi si Ziaping, hindi kita maaaring maging kasintahan. Ano? Isang grupo ng mga tao ang umungal kay Ziaping, ang babaeng ito ay hindi kailangang pumasok sa pinuno, ang isang napakagandang babae ay maaaring maging kasintahan mo, ay isang biyaya na hindi mo makukuha sa buhay na ito, kailangan mong magsunog ng 8 taon ng mataas na halimuyak, at ngayon ay masyadong kasuklam-suklam pa rin, masyadong nakalilito. Hindi mo ako matingnan. Nagngingit-ngit si Churong, at naramdaman niyang nakausli ang mga asol na ugat sa kanyang noo, at hindi niya mapigilan ang pagnanais na bugbugin ang lalaki. Nabuhay siya ng 18 taon, at siya lang ang pumili ng isang lalaki. Nasaan ang isang lalaking ayaw sa kanya? Masyado akong maraming girlfriend, hindi ka pumila. Sabi ni Dalala ni Ziaping, kung gusto mong maging mangingibig, ikaw lang ang mangingibig ko bilang ikawalong mangingibig, kaya matibay pa rin ito. Nako, ang halimaw na ito, sobra na ang kasintahan, at mayroon pa palang mga mangingibig, kahit ang kagandahan ni Churong ay nasa ikawalong ranggo lamang, paanong hindi siya papatayin ng Diyos? May isang taong nalulungkot, walang hiya, ngayon lang ako nakakita ng ganito kawalang hiya na tao. Hindi pa luma ang mundo, modernong lipunan na ito. May mga taong nagbubukas pa rin ng palasyo. Maraming kasintahan at maraming mangingibig. Ito ba ang gusto niya pagkatapos ng palasyo? Hindi ba ito takot sa kakulangan sa bato? Kung gusto mong maging maganda, ang babaeng ito ay mamamatay sa tagteren ng isang babae sa madaling panahon, habang naghihintay ng paghihiganti. Nako, ano ba ang silbi ng taong ito? Bakit ang daming babaeng nakatingin sa kanya, may mga mata pa rin ang Diyos? B. Nasa opisina pa rin ako. Mga lalaki, may mga taong kasal ng kasal, tapos ang unfair ng lipunan. Lahat ay nalulungkot at nagagalit, at ang puot kay Ziaping ay tumataas. Kung ang mga mata ay nakamamatay, natatakot ako na ang katawan ni Ziaping ay 1,000 butas na. Magyabang sa harap ng grupo ng mga taong hindi alam kung gaano na sila katagal, at sabihing marami silang girlfriend. Wala na itong patutunguhan. Number 8 Manliligaw. Nang marinig ito, halos himatayan si Churong. Diyos ko lang ang nakakaalam kung gaano karaming babae ang nasa paligid ng halimaw. Hindi ko inaasahan na si Jiang Yaro ay isa sa mga biktima. Isa itong patak ng karagatan. Ang babing ito ay isa lamang kalat ng lipunan at isang kalat. Kung hindi mo aalisin ang karumaldumal na ito, hindi mo malalaman kung ilang kapatid na babae ang magdurusa sa hinaharap. Oo, ito ang number 8 lover. Kung hindi ka papayag, sulit ang sugal na ito. Kumaway si Ziaping at hindi ito pinansin. Pangako ko. Nagngingit-ngit si Churong, at naglantad si Meilu ng matinding liwanag. Ngayon, ang lalaking ito ay hindi napiga, ang mga itlog at itlog ay sinipa palabas, at ang diwa ng lalaking ito ay nabura. Ate Chu, kinakabahan ang lahat, ngunit ngayon ay hindi na nila ito mapigilan, dahil napagpasyahan ni Churong na kahit 10 baka ay hindi makaka-atres. Mga patak. Habang nangangako si Churong na magsusugal, agad na narinig ni Ziaping ang tunog ng sistema, hate value dagdag 1, hate value dagdag 1. Nagpatuloy ang tunog. Pagkatapos ng ganoong pang-uuyam, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang gustong talunin siya, at ang halaga ng puot ay tiyak na tumaas ng husto. Tama na, ang paghanga sa isang babae ang pinakamahusay na paraan para lalong lumakas ang galit. Hinawakan ni Ziaping ang kanyang baba. Ano pa ba ang mas mabuti kaysa sa kahit nakamuhian mo ako, pero binabad ko pa rin ang iyong Diyosa, mas lalo pa itong nakakainis. Tumingin siya sa paligid at nalaman niyang lahat ng tao sa paligid niya ay gustong-gusto niyang kainin ang sarili niya. Gusto niyang lumihis ng kalsada at banggain ang paparating na kotse. Gayunpaman, kahit gaano pa kagalit ang mga tao sa paligid niya, mabilis na pumirma ng kontrata sina Ziaping at Churong. Tara, tumira kayo sa Martial Arts Hall ng mga Chu. Tumalikod si Churong at naglakad papunta sa Martial Arts Hall ng mga Chu. Hoy! Isang grupo ng mga tao ang agad na nakarating sa isang bukas na espasyo ng bulwagan ng martial arts ng mga Chu. Ito ang pagsasanay sa larangan ng martial arts. Agad silang naghiwalay at nag-iwan ng isang bukas na espasyo sa gitna. Dito nagaganap ang digmaan. Nakatayo sa gitna sina Ziaping at Churong, ang dalawa ay may 10 metrong pagitan, at sila ay nasa malayo. Pinipigilan ng mga tao sa kanilang paligid ang kanilang hininga at gustong makita kung sino ang mananalo at matatalo. Siyempre, lahat dito ay gustong matalo si Ziaping, mas mabuti pang mamaga at magbuga. Simula na ng laro. Ang referee ay isang disipulo ng martial arts hall ng mga Chu. Pumunta siya sa unahan at inanunsyo ang pagsisimula ng laro. Boom! Nang biglang hamina ang boses, umalis si Churong. Hindi niya alam kung gaano katagal niya itong pinigilan dahil sa galit. Ngayon, sa wakas, may pagkakataon ng sumabog. Kapag binaril ito, isa itong stone stun. Ang paaralan ng martial arts ng mga Chu ang tanging natutunan na basag ng Chenkon ang mga binti ng bundok, ang unang uri ay nabaligtad.
Napakaganda naman. Namangha ang lahat, hindi naman maalamat na henyo si Churong, mas malakas pa kay Yao Zong ang lakas. Nasipa, sumabog ang hangin, at isang napakalakas na bagyo. Halos hindi nila makita ang mga galaw ni Churong. Naramdaman na lang nila na may isang figure na kumurap at umikot ng siyam na ikot sa ere, na nagpapakita ng kakilakilabot na kapangyarihan, na parang binabasag ang bulalakaw, at nabaligtad ang pagkakaisa. Kasabay ng isang malakas na putok, bumaba siya mula sa langit, at ang isang paa ay damapo sa kanyang dibdib, na may amoy ng mga umaalog na bundok at ilog. Sinasabing ang pamamaraang ito ng binti ay isang pagdurog sa mga binti ng bundok, at ito ay ginawa ng dalubhasa sa martial arts. Mayroon itong paa na dumudurog sa lupa at sumisira sa kapangyarihan ng mga bundok at ilog. May ilang tao na bumulalas, may mga dating dalubhasa na humarap sa hindi mabilang na mga halimaw. Isang paa ang sumabog, at 10,000 makapangyarihang halimaw ang napatay sa isang iglap, at ang buong lupain ay nahati ng mahigit 10 kilometro. May chismis nga, kahit na ang Chu Shijia ay ang martial arts na 7 langit, ito rin ang asensya ng martial arts na ito, kahit na harapin ang ordinaryong martial arts na 8 langit ang lakas, maaaring hindi ang kabilang panig ang kalaban. At ang yabag na ito ay nakakalusot sa labas ng pinto, ang pagtagos ay napakalakas, at hindi ito kayang pigilan ng proteksyon ng katawan. Hindi pa rin gumagalaw ang batang ito, patay na siya sa pagkakataong ito. Maraming nag-usap, nakita nilang hindi pa rin gumagalaw ang na si Zia Ping, nakatayo sa parehong lugar, nakahawak sa mga kamay, kalmado, at tila walang balak na umiwas. Boom! Bigla, ang mga bukong-bukong ni Churong ay nasa dibdib ni Zia Ping, at ang gas ay lumaki. Maging ang hangin ay umalangaw sa hangin, kumakalat at kumakalat. Hindi nahabol ng 2 o 3 disipulo sa paligid niya. Agad silang inatake ni Yubo at sumigaw. Nang sila ay 5 o 6 na metro na ang taas mula sa lupa, lahat ay nagulat at hindi makapaniwala. Ito ba ang kasanayan? Hindi pa rin gumagalaw si Zia Ping, mahinang nakatingin kay Churong, palihim ding nagpahayag ng emosyon ang kanyang puso. Ang lakas ng babaeng ito ay hindi talaga ipinagmamalaki, ang lakas lamang ng paa na ito, higit pa ito kay Yao Zhongqiang. Higit pa sa doble. Kahit bago pa man niya hamunin ang maraming martial arts masters, wala ni isa sa kanila ang makakatapat sa babaeng ito. Isa itong mahuhusay na batang babae na maaaring ay panggilan kay Jiang Yaro. Kung hindi lang dahil sa 7 araw niyang paglilinang, malamang ay magsasanay na siya sa katawan ng North Guardian hanggang sa puntong maging parang bakal. Natatakot ako na hindi niya kayang dalhin ang paa na ito at tiyak na lilipad na siya. Nakakalungkot na 7 araw na ang nakalipas mula nang dumating si Zia Ping, hindi 7 araw na ang nakalipas. Nakamumuhi, hindi makapaniwala si Churong sa kanyang nakita. Napakalakas ng kanyang paa, kahit ang lalaki ay hindi kayang humakbang ng kalahating hakbang lang. Impyerno ba ito? Ang pangalawang uri ng Chenkon na basag ang mga binti ng bundok na galit ng 5 milya. Kasabay ng isang malakas na kalabog, pinatakbo niya ang sarili niyang nakakapangilabot na katawan, at sinipa ang kanyang mga paa. Walang saysay na tumaas ang momentum ng kanyang katawan, tulad ng mga sinaunang Diyos, kailangan nilang sipain ang 5 sagrado. Walang kabuluhan ng mga manunood sa kanilang paligid. Ang lakas ng paa na ito ay doble ang kakilakilabot kaysa ngayon. Ito ay mabangis at hindi kapansin-pansin. Ito ay dahil lamang sa lakas ng paa, at napalakas na nito ang mga tao. Maraming taong nakasandal sa harap nila ang paurong, para hindi mabigla. Ang iilang malas ngayon ay mga aral ng nakaraan. Boom! Sinipa ng paa na ito ang katawan ni Zia Ping, at umugang ang mga bala, at ang matinding katatakutan hanggang sa matinding ugali ay tila gustong tumago sa depensa ni Zia Ping at gulatin ang kanyang baga. Kahangahangang paraan ng binti, nagpakita ng kislap ng liwanag ang mga mata ni Zia Ping. Tumakbo siya sa hilaga upang protektahan ang kanyang katawan, at ang parang katawan na hininga ng agos ng tubig ay dumadagandong, na nagpapahina sa lakas ng paraan ng binti na ito. Kung ito ay isang kamiseta na gawa sa bakal, proteksyon sa katawan ni King Kong at iba pa, tiyak na hindi nito kakayanin ang ganoong kakilakilabot na paa, at agad na matatagos ng lakas, na makakasakit sa baga. Gayunpaman, ang tungkulin ni Beiming sa pagpapalakas ng katawan ay ang pinakamahusay na paraan ng pagsasanay, at ang mahiwaga at walang kapantay. Hindi ito maihahambing sa walang kabuluhang paraan ng pagpapalakas ng katawan. Maaari nitong alisin ang lakas ng lahat ng bagay sa mundo at gawin pa itong sarili nitong gamit. Paano naman nangyari iyon? Sa dakilang kagandahan ni Churong, hindi siya naniwala na ang sarili niyang mga paa ay kombinasyon ng mga kasanayan niya sa buhay, at ang tugatog ng tugatog, kahit ang pinakamalakas sa martial arts, ay kayang lumipad at matalo. Pero ngayong nakatayo na ang bata rito, kaya na niyang panindigan ang sarili niyang lakas. Kahit hanggang ngayon, hindi pa rin niya hinayaang gumalaw ang lalaking yun. Hindi ako naniniwala na ganoon kalakas ka talaga, tapos buhatin mo ako, iyon din ang pinakamalakas na suntok. Kahit na wala akong lubos na kaalaman, sapat na iyon para harapin ka. Huminga ng malalim si Churong at padabog na kumawala, ngunit hindi pa rin ito gumagalaw. Ang lupa sa kanyang paanan ay nayanig mula sa isang malalim na hukay, at maraming bitik ang kumalat. Ang ikatlong uri ng Chenkon na basag na mga binti ng bundok Haiteng Kyushu. Sa isang kisap mata, may 9 na anino ng binti sa hangin, ngunit ang 9 na anino ng binti ay pinagsasama-sama at pinagsama-sama sa iisa,
siyam na magkakaibang uri ng lakas tulad ng pagkakabuhol-buhol, lambot, lagkit, lakas, at pagiging malasutla. Magkasama, sumiklab ang kapangyarihan ng takot. Ang gayong dagok ay sapat na upang madurog ang lupa at mahati ang Kyushu. Ayon sa alamat, noong sinaunang panahon, may mga walang kapantay na malalakas na lalaki na gumamit ng paa na ito, at pinaghiwa-hiwalay nila ang buong kontinente at hinati ang Kyushu, na siyang humanga sa hindi mabilang na malalakas na lalaki sa martial arts. Ate Chu, masyadong malakas. Kahit ang mga disipulo ng martial arts ng mga Chu ay hindi pa nakakita kay Churong na gumawa ng ganitong pag-atake. Ito na talaga ang prototype ng isang martial arts master. Isang suntok lang ay maihahambing na ang lakas ng pag-atake ng martial arts. Bam! Tunog. Hindi pa rin lumaban si Xia Ping, hinayaan siyang atakehin siya ni Churong. Ang kanyang tiyan ay nasa kanyang dibdib. Ang kanyang ugali ay gumugulong sa marahas na hangin, ang alikabok ay gumugulong, na puno ang paligid. Umatras ng ilang hakbang ang mga nakapalibot na manunood, para hindi maapektuhan. Dahil sa dilaw na buhangin at alikabok na naghahalo sa kanilang ugnayan, pansamantala nilang hindi makita ang sitwasyon ng 2 taong nag-aaway. Patay na ang batang iyon, sa oras na ito pa rin. Tiyak na sinabi ng isang estudyante ng Chu's Martial Arts Hall, ang paa na ito ay sapat na upang mabasag ang mga bato, maging ang mga bundok. Maihahambing ito sa pag-atake ng ordinaryong martial arts, at ang martial arts sa distrito ay 6 na langit, at imposibleng labanan. Sa katunayan, tumanggo rin ang isa pang tao, kung iiwasan ng bata, maaaring may pag-asa siyang manalo, ngunit masyado siyang malaki, mayabang ng gusto, mahirap patulugin ang isang napakasamang paa. Para mabuhay, kahit swertehin. Nako, diretsong ipinadala sa ospital ang bata, at posible pa raw siyang mahiga ng 1 taon. Sumasang-ayon din ang iba sa kanila. Ayon sa kanilang paningin, wala ring pag-asa si Xia Ping na manalo, dahil ang paa ni Churong ay masyadong kakilakilabot para maabot ang tuktok. Gayunpaman, nagkaroon ng malaking pagbabago si Churong sa sentro ng labanan. Siya ay may kumpiyansa at buong puso, iniisip na ang paa na ito ay tiyak na matatalo si Xia Ping, at ito ay napakakinis sa simula. Ang dating malabulak na depensa ay tila nasira ng nakakatakot niyang mga spurs, na para bang papasok sa katawan niya at aatakihin ang mga laman loob niya. Ngunit sa sandaling ito, ang momentum ng **** ay dumobble ng walang kabuluhan. Tila mas kakilakilabot ito kaysa dati. Ang buong tao ay parang isang sinaunang hayop. Ang lakas ng paa na ito ay tila nahulog sa walang katapusang dagat, napapaligiran ng dagat. Ang lakas ay patuloy na humihina, at sa huli ay walang pag-atake. Salamat, kung hindi ang paa mo yan, natatakot akong hindi ako ma-promote sa Martial Arts 7 Heavens ng ganoon kabilis. Bahagyang ngumiti si Xia Ping, at ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Pagkatapos ng 1 linggong paglilinang, siya ay nasa kaharian ng ika-6 na langit ng Uto. Nagawa niyang makapasok sa 7 meridian sa isang hakbang at na-promote sa ika-7 langit ng Uto. Pagkatapos ng kakilakilabot sa kabilang panig, hinayaan niyang gumana ng walang kabuluhan ang kanyang katawang North Guardian, mabilis na pinuhin ang enerhiya ng gininto ang lunas ng katawan, at magdulot ng maraming nakakainis na pagbabago. Sa ganitong paraan, bamantong hininga siya sa galit, at biglang dumaan sa ika-7 meridian, at tumaas ang lakas. Imposible, natigilan si Churong, isang tagumpay, ikaw, abnormal ka ba? Magagawa mo ito sa pamamagitan ng paglusot sa ganitong uri ng bagay. Naisip niya na alamat lamang ng mabubuting tao ang paglusot sa ganitong uri ng bagay. Tutal, mahirap at mahirap ang paglilinang. Depende ito sa pag-iipon ng oras. Ang bawat tagumpay ay lubhang mahirap. Kailangan itong ihanda ng matagal. Nakakatawa na may nakakalusot kapag nakikipaglaban. Pero ngayon, nakakita na siya ng isang lalaki sa buhay niya, at nakalusot sa harap niya, at sa sarili niyang laban, bigla siyang nakalusot patungo sa ika-7 langit. Walang imposible. Labis kang nagulat. Masasabi mo lang na hindi mo pa rin alam ang tunay na martial arts. Tumayo si Xia Ping at ipinakita ang isang dalubhasa sa martial arts. Ang mundo ng martial arts ay walang hanggan, walang posibilidad. Sa ideyang ito, may imposible na naglilimite sa iyong kinabukasan. Utut. Halos patay na si Churong, at kahit makalusot ang demonyo, ang malakas na lalaki ng martial arts lang ang naroon. Nasasanay din ito rito para pilitin at pag-usapan ang martial arts. Kahit ang malakas na lalaki ng militar ang naroon, hindi siya maglalakas loob na magsalita ng ganito kalaki. Sabihin mo nang alam mo ang martial arts. Kahit pa ma-promote ka sa Martial Arts 7 Heavens, siguradong matatalo kita. Kasabay ng isang malakas na putok, inikot niya ang katawan ng nakakainis, inubos ang lahat ng lakas, at isang paa, umiikot pabalik-balik, ang momentum ay makapal, mula sa langit, ang tusong pag-upo sa dibdib ni Xia Ping. Sabi ko, hindi nakita kalaban ngayon. Dahan-daang iniunat ni Xia Ping ang kanang palad niya at marahang tinapik ito. Boom! Bigla, 2 malupit na puwersa ang nagbanggaan, at isang pagsabog ang sumiklab sa hangin, at nanginag ang hangin, at maging ang mga tainga ng mga manunood sa kanilang paligid ay umungal at hindi mapigil ang hindi mapakinggan. Sus Mariosep, nabigla si Churong. Pakiramdam niya ay mas malakas ang kanyang paa kaysa sa kabilang panig. Maging ang palad ng kabilang panig ay may kakilakilabot na puwersang panlaban sa lindol, at ang buong katawan ay umuga ng umuga sa paa at kumalat ang buong katawan. Boom! Bigla,
Sa isang kisap mata, ang puting damit pang ehersisyo at maging ang panloob na suot niya ay biglang nagkapira-piraso, na naging mga piraso ng tela sa lupa, na nagpapakita ng isang perpektong katawan. Hinawakan ni Zia Ping ang kanang paa niya at nagliwanag ang mga mata niya, hindi naman masama, ang figurang ito ay kwalipikado para maging aking number 8 na kasintahan, lubos akong nasiyahan. Hindi niya inaasahan ang away at ganitong uri ng kapakanan. Nabusog na sa utot, nahiya at nagalit si Churong. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging sitwasyon niya kapag pinatay niya ito. Ang perpektong figure ay ihaharap sa isang estrangherong lalaki. Mayroon pa bang mas nakakahiya kaysa rito? Mabuti na lang at sa paligid ng dilaw na buhanging gumugulong, hindi makikita ng mga manunood sa tabi nito ang sitwasyon sa loob, kung hindi ay tiyak na mahihiya siyang magbutas agad sa butas, at hindi na muling lalabas. Ibigay mo ako sa kamatayan. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan, gamit ang kanang paa bilang ehe, umiikot ang katawan, at sumisipa ang kaliwang paa, kasabay ng malakas na hangin at sipol. Gayunpaman, nakapaghanda na si Zia Ping para dito. Iniunat niya ang kanyang kaliwang kamay at hinampas ito. Madali niya itong nilabanan. Pagkatapos ay ginaya niya ang buong kamay at hinawakan ang buong tao sa kanyang mga bisig. Ito ang karaniwang prinsesa. Bulalas ni Churong, namumula ang mukha, at ang maganda, mahiyain, galit na apoy, nagpupumiglas, ay tila gustong kumawala mula sa mga bisig ng walang hiyang lalaking ito. Wala siyang damit ngayon, kaya hawak siya ng isang lalaki, ano ba yon? Huwag kang maingay. Tinitigan ni Zia Ping si Churong at sinabing, gusto mo bang makita ng iba ang sitwasyong ito? Ito. Nang marinig ito, agad na tumigil sa pagpupumigla si Churong at ang kanyang mukha ay naging pangit. Kung makikita siya ng ibang tao, wala na siyang makikitang mukha bukas at tiyak na magiging katatawanan siya sa paaralan. Maging mabuti. Nang makitang hindi na nahihirapan si Churong, bahagyang ngumiti si Zia Ping. Ngayon, papasok tayo sa loob ng martial arts para maghanap ng kwarto, mag-usap tayo ng dahan-dahan, ang pangwalo kong kasintahan. Umuutot ka, sino ang iyong kasintahan? Galit na galit si Churong, pero ngayon, hindi na siya marunong lumaban, ang tanging magagawa niya lang ay sumumpa sa walang hiyang kupal na ito. Hoy! Dahan-daang tumalo ng kanyang mga paa, na nagdulot ng malakas na pagtalbog. Ang buong katawan ay parang isang puting crane. Napakagaan nito, at agad siyang tumalo ng 12 metro, nilisan ang paligid ng dilaw na buhangin. Tingnan mo, nakatakas ang **** noong tag-araw. Narinig ng isang manunood ang hangin at agad na tumangala at nakita si Zia Ping na tumatalon sa ere, tila sinusubukang makatakas. Gayunpaman, hindi talaga makasabay ang mga taong ito. Tumalon si Zia Ping ng ilang beses, at ibinuko ng puting crane ang kanyang mga pakpak. Napakabilis ng kanyang bilis at mabilis siyang nawala sa larangan ng pagsasanay.